Welcome back mga idol. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Ay muli nagbabalik upang batiin kayo ng isang magandang hapon. Ang paksa ng ating tatalakayin, may kaugnayan pa rin ito sa napapanahong issue tungkol sa INC at sa administrasyon ng ating Pangulo. Naging viral sa social media ang issue na di umano ay lulusubin o papasukin ng administrasyon ng ating Pangulo ang Templo Sentral ng Iglesia. At nabanggit ko na sa mga una kong video, hindi ito gagawin ng ating Pangulo na lapastanganin ang Templo Sentral ng INC. Ngayon, lumalabas ngayon sa issue, may mga kumakalat din naman ngayon na di umano ay natakot daw si BBM sa iglesia o sa INC. Mga idol, sa totoo lang, yung mga ganyang issue, hindi yan totoo. Ang ating Pangulo kailanman ay hindi natatakot sa INC o sa pamunuan ng iglesia, kundi ginagalang at nirerespeto lamang niya ang pamunuan ng iglesia. Gaya nga ng nabanggit ko, wala naman pala sa direktibang order na lusubin o pasukin ang Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, lumalabas naman ngayon sa mga issue na di umano, natatakot daw si BBM sa iglesia. Yung mga ganyang mga fake news mga idol, dapat yan, hindi yan inaano Dapat yung mga nagpapakalat ng mga ganyang maling impormasyon, yan ang mga dapat dinadampot at pinaparusahan. Di ba? Tama? Kasi para silang nagpropobok o nanghihikayat sa mga taong bayan upang sirain ang administrasyon ng ating Pangulo. May lumalabas pa ang mga issue na napanood natin sa ibang video na ang nagpapakalat pala ng ganyan mga issue na di umano lulusubin ng Iglesia ni Cristo ay itong mga DDS. At sila ngayon parang hindi na mapakali. Alam nyo, sa totoo lang mga idol, itong kabilang panig na gustong sirain ang administrasyon ng ating Pangulo, kasi alam nila na ang ating Pangulo masigasig ngayon sa pagtugis doon sa mga korupsyon na may kaugnayan sa flood control. At alam naman natin kung sino-sino ang mga sangkot dyan sa flood control. Ngayon, pinalalabas nila na si Bato nga, di umano, at si Marcoleta ay nagtatago sa campus ng INC o sa Templo Sentral. Pero wala naman silang sapat na ebidensya at mapatunayan. Nabanggit ko na nga doon sa una kong video, kung may mga kriminal ay hindi po pwede magtago sa Templo Sentral ng Iglesia dahil hindi yan pahihintulutan ng pamamahala ng Iglesia na magkukupkop ng mga kriminal. Kaya yan, walang sapat na basehan para nila pagbintangan o isipin na si Bato di umano ay nagtatago sa sentral ng Iglesia. Ngayon wala silang mapatunayan ganyan, kung ano-ano lang lumalabas na issue na di umano umatras si Bongbong at natakot. Tandaan nyo mga idol, ang Pangulo ng ating bansa, walang kinakatakutan yan. Ultimo nga, ibang bansa, hindi siya natatakot O, di ba? Doon na lang sa South China Sea, hindi siya natatakot na umano ron. O sa mga China, o kung sino pa man, inaharap niya. Yan pa kayang ordinaryo mga ano lang, kakatakutan niya. O, sabagay, ang Iglesia ni Cristo, hindi yan biro, at hindi yan basta-basta. O, pero hindi naman kung gano'n, ikakatakutan na niya. Nire-respeto lang niya ang INC at
ginagalang. Bakit? Alam niya na kailan pa man ang INC walang nilabag sa kautusan ng ating pamahalaan o sa mga batas na pinahihiral. Bagkos, number 1 pan tagatupad at tagasunod ang buong INC. At kung meron mga tiwaling INC, sila yon at hindi yun pahihintulutan ng pamamahala na manatili. Kaya nga may pagtitiwalag At karamihan sa mga matitinong INC hindi gagawa ng labag sa batas dahil ayaw nilang ipagpalit ang kanilang karapatan na matiwalag ng dahilan sa ganong sistema. Kaya yan mga idol, yung mga kumakalat na isyong ganyan, hindi natin dapat yan papatulan. Bagkos pag-aralan natin at siyasatin natin kung alin ba ang totoo. Unang-una, kaya nirerespeto ng ating Pangulo ang pamunuan ng INC dahil nga ang pamunuan ng INC, unang-una, disiplinado ang kanyang mga nasasakupan. Ikalawa, organisado. At ang ikatlo, transparency sa anumang ipinatutupad ng mga kautusan na ikabubuti at ikaulad ng ating bayan. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon at kung ano-anong mga hindi magandang pananalita, yan ang dapat na pinag-uukulan ng pansin ng ating mga kinaukulan na damputin at papanagutin, papaliwanagin kung saan ba nakuha yung mga ganong issue, ganong mga balita at kung wala sapat na dahilan, dapat yan parusahan. Di ba? Tama? Kasi makakasira sa ating moralidad, lalo na sa moralidad ng ating Pangulo o sa moralidad ng Iglesia. Kaya yung mga taong yan na walang magawa kundi pagsabungin ang pamahalaan at ang Iglesia, yan ang mga dapat pinaghuhuli. Di ba? Tama? Kasi kailan pa man ang Iglesia katuwang ng ating pamahalaan sa pagpapatupad ng kaukulang batas. Kaya alam na alam ng ating Pangulo na si BBM, hindi kailanman magkukupkop ang Templo Sentral ng isang kriminal. Kaya hindi niya rin gagawin na basta-basta na lang niya palulusubin o papapasukin sa Templo Sentral ang kanyang mga nasasakupan o kanyang mga alagad ng batas. Ngayon, kung may mga nagpapakalat man ng ganyan, tungkol sa sistema, yan ang dapat na dinadampot isa-isa at papaliwanagin o imbestigahan kung saan nila nakuha yung mga ganong impormasyon. Diba? Tama? Kasi unang-una, nabanggit ko na sa mga una kong video, hindi talaga pagmumulan ng kaguluhan ang Iglesia ni Cristo. Kasi ang mga Iglesia ni Cristo, anumang mga batas ni pinatutupad ng ating pamahalaan, sila ang unang taga-suporta. Gaya na nga lang ng mga nangyayaring kalamidad sa atin. Di ba? Number 1 nga, ang Iglesia ni Cristo tumutulong sa lingap. Isa yun sa tinitignan ng ating Pangulo at nire-respeto. Dahil ang Iglesia ni Cristo nakakatulong sa mga mamamayan. Di ba? Kaya lang yung mga makabilang panig nga na walang iniintindi kundi ang pansarili at sarili nilang kung ano-ano na lang ang ginagawa nila para pagsabungin ang pamahalaan at ang Iglesia. Yun ang hindi magandang nangyayari sa atin sa ngayon. Kaya ako mga idol, ang masasabi ko lang, sana tigilan na natin yung mga maling impormasyon. Para naman ang mga tao, wag ma-alerto at wag mabahala. Kasi sa mga maling impormasyon, yan minsan nakakapagpa-trigger sa mga taong bayan. Di ba? Ganoon. Yung mga kapwa naman natin vlogger na sana, bago magbitaw ng mga pananalita, isipin mo ng maigi. Kagaya nung napanood natin na isang vlogger, sabing gano'n umurong daw si BBM at natakot sa INC. Pangulo matatakot sa INC? Malabong mangyari yon. Respeto lang ang ginagawa ng ating Pangulo. Hindi natatakot. Dahil unang-una, ang Pangulo walang dapat nakatakutan dahil siya ang nangunguna sa buong bansa. At siya ang may karapatan makapagpatupad ng batas. Anong kakatakutan niya? Kahit sa ibang bansa pang kaharap niya, wala nga siyang kinakatakutan. Diba? Hindi siya natatakot sa INC mga idol. Maling-mali yung paratang ng iba nating kapwa vlogger na di umano natakot umurong.
inatras yung reklamo o yung order na pasukin ng Templo Sentral. Wala naman siyang ibinibigay na order na gano'n sa totoo lang Saan nila nakuha yung gano'ng impormasyon? May narinig tayo dyan na ang nagpapakalat nga daw ng mga gano'n ay ang mga DDS. Meron pa tayong napanood na video, ang sabi ng isang vlogger, kung meron daw dapat pagtaguan si Bato, wala nang iba kundi sa Mindanao dahil doon siya safe. Lugar niya yun Hindi ito Metro Manila. Kung dito sa Metro Manila, matitimbok siya rito. O di ba? Lalong hindi siya kukuntihin na Templo Sentral. So, tama yung sinabi ng vlogger na yun na napanood natin na kung merong pinagtataguan si Bato, wala nang iba kundi sa lugar ng Mindanao. Doon lang niya magpapaikot-ikot dahil lugar niya yan O, baka nga, sabi nga baka kinukup-kup pa siya ng mga DDS O, di ba? Ganon. Kaya sana, huwag tayong maniniwala basta-basta doon sa mga kumakalat na maling impormasyon. O bueno mga idol, salamat na marami dito sa Maikli Sandali ng ating pag-usapan, na pagkwentuhan. Sinamahan niyo ako sa Maikli Sandali. Kaya bago tayo mag-iwalay, nais ko munang batiin kayong muli ng isang magandang hapon. At nawa, sa makulimlim at masama nating panahon, ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno pasamantala tayo magpapaalam. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Paalam!